Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat at tayo'y muli magbabasa ng banal na kasulatan. Itutuloy natin sa aklat ng mga taga-Hebreo. Chapter 13, huling bahagi ng Hebreo. Chapter 13, verses 1 to 25. Paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Yun, medyo ma-echo siya. Wala. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yan. Hebreo chapter 13 verses 1 to 25. Kasi tapos na tayo sa pananampalataya. Ayun. Ano uli yung pananampalataya? Ito yung katiyakan na mangyayari ang iyong inaasahan o paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. At ito yung pananampalataya ang nagiging dahilan kung bakit tayo kaluluguran ng Diyos. Yan, yung pananampalataya. Kasi ang Diyos hindi natin nakikita at tayo'y naniniwala sa Kanya. Kaya yun yung dahilan kung bakit nalulugod sa atin ang Diyos, dahil kahit hindi natin siya nakikita, tayo ay naniniwala sa Kanya at tayo ay sumusunod sa Kanya. Tandaan natin yan. Kaya ito naman, sa Hebreo, ayun sa Hebreo 12, binigyan tayo ng mga huwaran ng mga taong nabuhay noon. Nalaman natin din yung pag-ibig ng Diyos sa atin ngayon na mga bumabasa at pinapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya tayo yung tinutukoy doon eh. Yung kung bakit nabuhay lang yung mga tao noon ng ganun. Halimbawa, yung ending ni Moises, hindi siya nakapasok sa lubang pangako. Ano ba, yung ending ni nila Samson ng mga hukom. Ano ba, yung mga ending ng mga disipulo. Yan, na nauna din sa atin. Yun, nag-iwan sila, sabi doon, nag-iwan sila ng mga kasaysayan na hindi natin malilimutan. Hindi sila naging ganap, pero nag-iwan sila ng talagang pwede nating gayahin at inspirasyon at kaunawaan tungkol sa Diyos kung paano tayo pinakamamahal ng Diyos, tayo mga tao ngayon. Si lahat ng yon, iniloob ng Diyos sa buhay nila para sa atin ngayon, kaya higit natin pahalagahan ang Diyos. Kaya anong dapat natin gawin nang nalaman natin yung mga bagay ngayon na dapat natin panampalatayanan ng Diyos sa ating buhay? Sabi ng Hebreo 13, paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Kaya, paano tayo maglilingkod na nakalulugod sa Diyos? Kaya sa buhay natin, nalaman natin yung pananampalataya, kailangan natin paglilingkuran ng Diyos ng nakalulugod sa Kanyang paningin. At kung paano yun, ito, matuturuan tayo ng Hebreo chapter 13, verses 1 to 25. Yan. Pero bago yun, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa iyo sa umagang ito, sa buhay at kalakasan na yung niloob para kami, Panginoon, ay tumungo sa banal mong templo, Panginoon, upang makinig uli, pakinggan, magbuli-buli ng iyong salita at magpuri, magbigyan ng pagkakataon, mabigyan ng pagkakataon para malangka, Panginoon, na sino kami, para paglingkuran at para malangka na tatanging Diyos, makapangyarihang hari ng buhay namin na ito, ng lahat dito sa daigdig, Panginoon. Salamat, kasi tulad po kami buhay ngayon, at naririto sa templo mo, Panginoon, para makinig ng lahat ng iyong pagtuturo sa amin. At ang tanging hiling namin sa iyo, Amang Banal, ilubusan mo ito paunawa sa amin. Ang banal na Espiritu na nasa sa amin, ang siyang Panginoon, mag-guide sa amin ang tama upang lubusan namin maunawaan, maisagawa ang lahat ng bagay na nais mong sabihin sa amin. Mangyari nawa ang iyong kalooban, Panginoon, pagtubayan mo rin ang aming mga kapatiran na ngayon ay wala pa rito. Nawa, Panginoon, at i-adya mo kanilang pangyapak upang sama-sama kami, Panginoon, sumamba, maghandog, magpuri at makinig ng iyong mga pagtuturo at pagtutuwid sa amin. Purihin ka sa iyo namin binabalik ang aming papuri, pasasalamat, pagsamba sa natatangin mo pangalan. Aming Panginoong Sus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Alam na natin na dapat tayo manampalataya sa Diyos. Ngunit paano natin may pakikita na talagang tunay nga tayong sumasampalataya sa Diyos? Hebreo 13, kailangan natin maglingkod ng nakalulugod sa Diyos. Pakita natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya.
Yan. Hebrews chapter 13 verse 1. Sabi rito, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Yan. Una, dapat talagang ituloy natin na dapat tayo lagi nagmamahalan. Tandaan natin. Ano ba yung utos ng ni Jesus sa atin ng Diyos? Ano ang mga utos na dapat natin isaalang-alang? Ano ba ang pinakamahalagang utos? Ibigin ng Diyos ng buong buhay, buong puso, buong pag-iisip, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Yan. Kaya sabi rito ng 13:1, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. At ikalawa, sabi ron, ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya yun, kasi napakahalaga niya na ang pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig din sa kapwa. Kasi ibig ng Diyos ang lahat ay maligtas. Kaya yun ang pinakananais ng Diyos. Ang lahat ng tao ay makasama niya nawa sa buhay na walang hanggan. Kaya lang, meron talaga mapapahamak na pumili. Sabi ron sa Matthew 22, maliban sa taong naghanap ng kanyang sariling kapahamakan. Yun si Judas, yung tinutukoy. Kagaya ni Judas, pinili niya yun eh, gusto niya yun eh. Yun yung bagamat na prophecy na talagang ipagkakanuno ang Kristo, may pagkakataon pa siya eh. Gaya rin ng Hebrews chapter 12, sabi ron, meron pang pagkakataon eh, pwede pong bumalik sila eh. Si Judas naman, pwede naman siyang magbalik loob eh, sa totoo lang eh. Yung nga lang, nanaig yung kanyang laban. At dahil sa guilt niya, yun, talagang hindi niya napigilan ang kanyang paghahari sa kanyang sarili. Siya ang nasunod. Kaya pumuhay sa sarili, tanda natin kasalanan niya. Kapag ikaw ang nag-desisyon sa sarili mo, kagaya ni Judas, dinesisyon niya yung sarili niya, hinusgahan niya na yung sarili niya, hinatulan niya lang. Kasi siya nagpakamatay eh. Ibig sabihin, hinusgahan niya yung sarili niya na tanging Diyos ang makakagawa. Amen? Dapat ang Diyos ang mumuhusga sa atin. Huwag tayong mumuhusga sa ating sarili o sa kahit kanino. Ang Diyos ang hayaan natin mumuhusga sa atin. Amen? Kaya sabi rito, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil meron tayong kapwa. May pagkakataon tayong maipakita sa Diyos yung pag-ibig natin sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Tandaan natin yan. Napakahalaga ng kapwa natin. Kasi kung wala sila, paano natin may pakikita sa Diyos na mahal natin siya? Tama ba? Alam mo yung pag-ibig sa Diyos? Sabi ng John 14:15, ano sabi ron? John 14:15, Brother Joshua. 14:15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Wala. Ano ba itinuturo ng Diyos? Magmahalan kayo, sabi ron. Magpahalaga, maglingkod sa kapwa. Ayan, sinasabi, magmahal bilang magkakapatid kay Kristo. Kasi ang pinakaibig ng Diyos, yung tayong mga tao, makasama niya pagdating ng araw, hindi mga hayop, hindi mga bagay. Kasi lahat ng nakikita ay hango sa mga hindi nakikita. Lahat ng bagay na narito, hahitik pa, meron dun sa langit niyan. Dun lang yan galing. Maging tayo, galing sa Diyos. Tandaan natin yan. Kaya ang ibig ng Diyos na tayo, yung mga buhay, na tao na nilang niya wangis at larawan niya, ay makasama niya doon sa kanyang kaharian. Tandaan natin yan. At kaya napakahalaga ng kapwa natin. May pribilehiyo tayo na may papatunayan sa Diyos na mahal natin siya. If you love me, you must obey my commandments. John 14:15. At ang utos niya, mag-ibigan kayo. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Yan. Hebrews 13:1, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. Pero yun na, palaging maging bukas. Sabi rito, isa sa mga paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, ang una, pagmamahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Pag-ituloy natin ang lahat na kapatid kay Kristo, lalo na sa ating mga tunay na magkakapatid. Tanong lang, sino ba yung tunay nating kapatid? Sa spiritual, yung totoong mga kapatid natin, yung kapatiran natin ng mga sumasampalataya kay Jesus. Kahit sabihin mo yung kapatid mo sa laman ay kapatid mo, kung hindi siya sumasampalataya kay Jesus, hindi ama niya ang ama.
Kasi ang ama ni Jesus, yung ama eh. Tama ba? Kahit kapatid mo siya, pag hindi siya sumasampalataya kay Kristo, hindi mo siya tunay na kapatid. Kasi iba yung ama niya. Iba yung kinikilala niyang ama. Yung Diablo. Kaya hindi mo siya kapatid. Totoo. Ang tunay mong kapatid, yung mga kapwa mo mananampalataya na naniniwala kay Kristo. Tandaan natin yan. Palagi yung maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Paglilingkod na nakalulubot sa Diyos, laging bukas dapat ang iyong pinto sa mga dayuhan, ibang bayan. Hindi mo kapananampalataya din o ibang lahi. Ayan, kasi ibang mga paniniwala. Ay huwag ka rin magsara ng pinto sa kanila. Dapat open ka. Bakit kaya? Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. Kasi hindi natin alam, baka kuminsan ginagamit sila ng Diyos para sa iyo. Tama po ba? O kaya ikaw ang gagamitin para sa Kanya. Okay? Noong panahon, may mga nakapagpatuloy na ng anghel. Sino yung mga nakakaalam ng mga tao nakapagpatuloy na ng anghel? Magbigay ng taong karakter sa Bible noon. Sa totoong nangyari. Abraham daw. Si Abraham. Abraham. O yung anghel na nagbula. Sinabi sa kanya, magkakalap ka pa. Okay, sino pa? Si Lot. Okay, si Lot. Sino pa? Nag-entertain sa anghel. Si Joseph. Tama. Nagpakita sa kanya si Gabriel. Nagpag-usap siya. Ibig sabihin, in-entertain niya. Napakinggan niya, pinaniwalaan niya. Amen? Kaya yun, yung mga tao. Pero nakapagpatuloy si Abraham, si Lot. At sino pa? Marami pa ba? Wala nang ibang nabanggit, no? Pero marami. Sabi rito. Ayan, lalahanin ninyo ang mga, palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang, hindi pala marami, ilang, konti lang. Pag sinabing ilang, nakapagpatuloy na ng mga anghel. Okay? Mga ilang mga tao na talagang napatunayan nila at napatunayan nilang may mga anghel at pinatuloy nila sa kanilang tahanan. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Okay? Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo. Yung mga nakabilanggo, talaga literal. Na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Ibig sabihin yung kalagayan nila doon, isipin nyo yun. Huwag lang puro negatibo. Kasi masamang tao yan eh. Okay lang yan. Isipin nyo yung kalagayan nila ron. Dalaw tayo sa kulungan. Dalaw dito sa Metro Manila, sa Pilipinas. Hindi sila makatulog ng balagbag lang na gano'n. Tayo, pag natutulog, di ba? Nakatiyaya, nakaulat yung kamay, sasandalan mo pa yung katabi mo. Tama, ikot-ikot ka pa doon, hindi. Nakatagilid, minsan nakaupo na lang, nakatayo, salitan. May nagkwento sa akin, sa kulungan, 4 na oras ka muna tayo, ikaw muna nakatayong natutulog, pagkas 4 na oras, oh pre, ako naman dyan, siya naman yung uupo, siya naman yung tayo, salita ng tulog, gano'n. At hindi nakahiga, nakaupo pa. Yung iba nakatagilid. At kung ayun na yung pwesto mo, hindi ka na pwede gumalaw. Bububugin ka kapag ka nasagi mo yung katabi mo. Sa ibang kulungan, ganun. Lalo na dito sa Pilipinas, napakahirap. Butik sa ibang bansa na mayayaman. Meron silang kama. Dito hindi. Nakatagilid, kaya karamihan na nakukulong, puro piksa ang katawan. Tinutubuan ng piksa ang mga kaibigan kong nakulong. Paglabas, ang daming piksa. Swerte kung makalabas. Kaya hirap. Isipin natin yung kalagayan nila. Ang ibig sabihin nito, huwag lang puro sarili natin ang isipin natin. Isipin natin na may mga tao na kailangan nating damayan. Okay? Mga tao na kailangan natin damayan. Na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Sabihin yung damdamin ng kapwa mo, napupukaw mo, huwag negatibo yung makikita mo. Dapat, yung sa loobin niya, na parang ikaw ang nakakaranas ng bakit kaya siya nang kaganon. At sa kalagayan niya na yun, ano kaya nangyayari sa kanya? Huwag tayong negatibo. Sa lahat ng pagkakataong, puro pag-ibig ang dapat natin iganti sa kanila. Bagamat literal talagang masakit sa loob natin na tayo'y hinahamak nila at tayo'y nakakarinig sa kanila hindi maganda o nagagawa ng mali. Hindi natin dapat suklian ng masama ang masama. Dapat puro pag-ibig. Ganun ang buhay natin na nakalulugod sa Diyos. Na parang kayo nakakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan. Pero yun, lalo na yung mga inaapi. Ayan, yung mga tinatawa-tawanan, yung mga taong ganun, batok-batukan, utos-utosan.
tinuturing na walang kwenta, tinatawa-tawanan. Yung parang may mga, karamihan niya, may mga konting diferensya, may mga sakit sa pag-iisip. Ano ba, yung mga mahihirap talaga na talagang walang-wala sa buhay, yung marurumi yung hanap buhay. Karamihan ganun eh. Yun yung minamaliit natin eh, na hindi natin kinakausap, tama? Hindi natin nga sila kinakausap, hindi natin sila binabati, kahit kakilala natin sila, nahihiya tayo, lalo sa labas ng lugar, halimbawa sa SM, tapos kasama mo mga kaibigan mo na mayayaman, ng mga pinag-aralan, tapos yung kapitbahay mo na madungis, tapos iba yung hanap buhay, nangangala ka lang, batiin ka. Di ba, isnabin mo yun? Ganun tayo minsan eh. Hindi natin sila uy, kamusta ka na? Kahit na may kasama tayo, dapat ganun. Dapat dinadamayan natin sila, huwag natin tignan yung kung ano yung katayuan nila sa buhay. Dapat pantay lang bilang mga anak ng Diyos. Ang tingin natin, damayan, pahalagahan natin sila. Ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo dumaranas din ng ganoon. Lalo na yung mga inaapi talaga literal. Na talaga isipin natin na sila ay maabot din natin. Kaya, tinuturo sa atin kung paano magmahal ng kapwa. Magmahalan kayo una pa lang. Ang pag-ibig, ang paglilingkod na nakalulugod sa Diyos ay dapat punong-puno ng pagmamahal. Dapat bukas ka sa lahat, hindi ka dapat nagtatangi, sabi rito. Wala kang pinipili. Huwag mong pansinin yung mga namamansin lang sa'yo. Huwag mong igalang yung gumagalang lang sa'yo. Sabi ng Bible, maging mabuti tayo, maging sa mga malulupit. Okay? Kaya ba hanapin yung malulupit na word sa verse, Bible? Anong bang verse yun? Sa 1 Peter ba yun? Yung maging mga malulupit, dapat nating pahalagahan. Huwag tayong maging mabuti sa mga mabuti lang sa atin. 1 Peter 2:18. 1 Peter 2:18, Brother Joshua. 1 Peter 2:18. Mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmamay-ari sa inyo at igalang ninyo sila hindi lamang sa mababait kundi pati ang malulupit. Pero inyo yun ang tindi ng salita ng Diyos. Magandang umaga. Dapat magiging mabuti tayo sa mga umaapiring sa atin. Tama ba? Okay? Hindi lang sa mga mababait sa atin. Ito tungkol sa mga amo yan eh. Sa totoo lang eh. Yung mga amo ng mga suwail, hindi lang dapat tayo doon tapat sa mga mabubuting amo, pati sa malulupit. Ang ganun din sa kapwa natin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, mamahalin natin yung kaaway natin. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kaya tayo, sa totoo makawawa talaga tayo sa literal na sitwasyon. Kawawa talaga mga Christian, yung mga totoong Kristiyano. Kasi hindi ka nalang kikimo pag inaaway ka. Pagka pinaparatahan ka na naman, di naman totoo, okay lang sa'yo. Okay, Diyos naman ang bahala. Bakit? Hindi ka dapat gumanti sa kanila. Kasi alam nyo, sa totoo lang, sabi ng aklat ng Hebreo 12, Roma 12, ang Diyos ang gaganti para sa atin eh. At sabi rin ng Roma, Hebreo 10, nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Kaya kapag ang Diyos ang gumanti, kawawa naman yung tao. Ayaw ng Diyos tayong mga anak niya na inaapi-apihan lang, sa totoo lang. Kaya ano dapat natin gawin? Yung mga taong umaapi sa atin, ipanalangin natin na huwag parusahan ng Diyos na higit sa kanyang makakaya. Kasi mahirap mahulog sa kamay ng Diyos. Kala ko hitulog ng Diyos, hindi siya makapagsisi at kunin yung buhay niya. Oh. Alam niyo, marami akong nakitang tao nung bata pa ako na nasaksihan ng aking dalawang mga mata kung paano nila hinamak yung gawain ng Diyos sa bahay namin. Ang sabi niya, tuwing may gawain sa bahay namin, kasi bahay namin church, at realisyon, natural na maraming mga doon, lasingero doon. Magululong panahon eh, palagi may away. Lagi nilang pinagtitripan yung gawain sa church, kaya kahit nga napakabuti naman ng magulang ko sa totoo lang. At nung panahon, hindi pa nakakilala ang Diyos, sa Diyos ang tatay ko. Talagang ginagalang nila kasi isa sa mga talagang mabibigat din yung kamay yung tatay ko nung panahon. Eh dahil nakakilala na ang Diyos sa tatay ko, naging mabuti na siya, hindi na siya nakikipag-away, hindi siya nakikiilang. Doon na sila nagsimulang kutsa-kutsain yung tatay ko, yung gawain sa church. Hinahamak nila.
Kapag nagpupuri, tinatawa-tawa na nila, luya-luya raw, hallelujah, luya-luya raw. Hanggang sa isang time, yung nagsalita ng gano'n, nagkaroon ng away kasi mga lasing sila. Hanggang pinagtataga siya, hanggang sa yung kamay niya talaga, literal na naging luya. Nagmukhang luya talaga kasi putol-putol yung daliri niya. Isa yun sa mga pangyayari. At yung iba naman, pinagbabato yung church, paglabas ng highway, nasagasaan, putol yung dalawang paa dahil sa ginawa niya. Consequences yun ng mga ginawa nila. Kaya kawawa sila pag ang Diyos ang gumaganti. Kaya ang gagawin natin bilang mahal natin sila, kahit na inaapi nila tayo, pagtaalan sila ng mabuti. Okay? Para hindi mamighati tayo. Mamimighati. Kaya ba type? Kung sila'y dito yun sa Hebreo 13:17. Yan. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Lahat ng mga lingkod ng Diyos sa totoo lang. Pag ang kalooban niyan ay namighati, hindi yan makakabuti sa isang tao pinagmula ng kapighatiang iyon. Kaya matuto tayo makinig at matuto tayong magmahal, lalo na sa mga namumuno sa iglesia. Kaya nga sa totoo lang tayo mga Christian, hindi tayo dapat magagalit. Kasi pag nagalit tayo, kawawa yung tao nagiging dahilan ng kagalitan natin sa hilang pagkasala mo sa ikasal. At hindi magiging mabuti ang balik sa kanya yon. At hindi din naman agad-agad ang mga consequences. Tandaan natin yan. Gaya ko ngayon, sa dami ng mga nagawa akong pagkakasala sa Diyos, alam ko na patawad na ako ng Diyos. Pero yung consequences na dapat kong daanan ay talagang nadaanan ko yun. Ganun ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kagaya ni David, na bagamat siya pinatawad na sa kanyang paghingi ng tawad sa Diyos, nung panahon, inagaw niya si Bathsheba na kanyang asawa sa kaibigan niya, kasi asawa ng kaibigan niya yun eh. Si Bathsheba eh. Okay? Si Urias, na kaibigan niyang matalik at talagang tauhan niya na tapat sa kanya dahil nakusunadahan niya yung asawa noon, pinapatay niya si Urias. At dahil doon, lahat ng mga, kahit na humingi na siya ng tawad, kahit na napatawad siya sa totoo lang, yung mga anak niya namamatay, consequences. Okay? E sa buhay natin, ingatan natin yon. Pinaalala ng Panginoon na maging mabuti at mapagmahal tayo sa lahat ng pagkakataon. Lalo na sa mga taong kumikilala sa paghahari ng ating Panginoong Hesus. At lalo na sa mga lingkod niya. Kasi yung mga lingkod niya yung nagiging source ng kaligtasan. Tandaan natin na. Palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan, higit sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Tamayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Dapat igalang lang lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapit at nangangalunya. So, ibig sabihin, sabi dito, ang isang buhay na kalulugod sa Diyos ay yung mga tapat sa isa't isa, lalo na sa magkokopol, sa mga magkakapareha. Tandaan natin yan. Huwag kayong magbukhang pera at huwag din kayong magbukhang pera. Isa rin sa nakakalulugod sa Diyos ay yung hindi ka mukhang pera. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Yung kontento ka na nasa iyo ang Diyos. At kontento ka na sa lahat ng bagay na ipinuprovide ng Diyos sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan. Kaya ibig sabihin ito yung luho. Kaya huwag kayong magmumukhang pera. Kasi dahil sa paghahangad mong yumaman, ba't ka ba naghahangad yumaman? May mga bagay ka na gustong magawa. Tama? Yung inaasa mo yung mga bagay na gusto mong maangkin. Kaya lahat ng bagay gagawin mo para makuha yun. At dahil doon nadudumihan yung puso, ikaw na ang nagiging may-ari. Kasi the love of money is the root of all evil. Sabi rito, alam na agad ng Hebreo 13:5 kung ano yung mangyayari kapag ka mukha kang pera. Gusto mong yumaman, gusto mo karoon ng kapangyarihan, gusto mo lahat maangkin mo, at gusto magiging mataas ka. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo.
Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, pababayaan man. So, ibig sabihin, hindi mo naman kailangan ng yaman, hindi mo naman kailangan ng pera. Ang Diyos ang magpuprovide dito sa iyo. Okay? Kaya yung sobrang pagmamahal sa trabaho, mali talaga yun. Bagamat matama ang magtrabaho tayo, hindi masama yan. Pero yung labis ka nagtatrabaho at yung oras ng Diyos na sasaklawan ng iyong trabaho, o gaya ngayon, Sunday, ilan pa lang tayo sa church. Tama, yung iba paparating pa lang. Yung iba dyan, na mga Christian sa iba't ibang mga churches, iba hindi makakapunta sa church kasi may trabaho. Sobrang mahal na yung trabaho nila. Ngayon, yung oras para sa Diyos, tinatalikuran na nila. Tama po ba? Pero, ang nakalulungkot dito, alam natin mali yun, pero ginagawa natin. Kasi, bakit? Hindi natin kayang kalikuran yung mga bagay na minimithi natin, lalo na yung pera. Kasi kikita tayo ng pera dun eh. Minsan nga, gagawa pa tayo ng dahilan. Mag-o-offering naman ako eh. Para naman sa offering itong ginagawa. Huwag natin gagawin dahilan. Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Tandaan natin yan. Tayo, ang buhay natin ang kailangan ng Diyos kasi nagmamalasakit ka lang sa atin. Amen? At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Ibig sabihin, huwag tayong maluho sa buhay natin. Maging kontento tayo kung anong meron tayo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi lang tayo iiwan ng Diyos hindi tayo iiwan, di pababayaan man. Kaya kung tapang nating masasabi ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Kaya tayo walang lakas ng loob na magutom. Wala tayong lakas ng loob, mawalan. Ayan, natatakot tayo kasi wala tayong tiwala sa Diyos eh. Pero kung may tiwala tayo sa Diyos, hindi tayo matatakot. Kasi Diyos ang bumubuhay sa atin, siya nang bahala. Kung kunin ka na niya bukas, wala namang problema yun. Ang mahalaga sa Kanya ka. Huwag tayo matakot. Ipagkatiwala natin sa Diyos ng lahat at huwag tayo magmumukhang pera. Huwag natin pagpalit ang gawain ng Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan. Huwag natin pagpalit ang oras ng Diyos sa mga bagay na panandalian lamang. Tandaan natin. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos, yung mga nauna sa atin. Yung mga inspirasyon, kaya sa Hebrew 12, nag-iwan sila ng mga katangian na pwede natin gayahin. Talagang literal, ginawa nila yun para sa pananampalataya nila. At tayo naman, yung mga nagtuturo sa atin at yung mga namumuno sa atin na nakikita natin na talagang seryoso at tinuturo at ginagawa yung mga dapat gawin ng mga mabubuting kawal ni Kristo, ng mga lingkod ng Diyos. Sabi rito, alalahanin ninyo ang dating namumuno sa inyo, lalo na yung mga nakasama natin dating lumipas. Kaya ako, naalala ko pa yung mga mentor ko noon eh. Yung mga nakapulutan ko ng mga pananampalataya ko ngayon eh. Sabi, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo. Ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Huwag natin silang kalimutan. Bakit? Utang natin sa kanila yung kaligtasan natin eh. Tama ba? Si Pablo nga, sabi ni Pablo, kay sino ba to? Yung pinagsasabihan niya, si Onesimo. Si Onesimo, kung meron siyang utang sa iyo, ako na ang magbabayad. Hindi ko na kailangan sabihin, utang mo sa akin yung pagkakilala mo kay Jesus, yung kaligtasan mo. Ganun si Pablo magsalita. Kasi iyon ang kahalagahan ng mga lingkod ng Diyos. Tama? Meron tayo sa kanilang mga, sa totoo lang, spiritual yun. Higit pa sa pera yun, sa yaman. Yung kaligtasan na meron tayo. Sa pamamagitan ng matyagaan nilang pagtuturo, pagsasakripisyo, kung minsan pamilya nila, tinatalikuran nila, maturuan lang tayo. Amen? Ako sa totoo lang, yung buhay ng mga, hindi ko na i-mention yung mga pangalan ng mga naunang mga pastor na naabutan ko bago maging JPCC, matitindi. Yung isang pinaka-pastor na unang naabutan ko, sumasabit lang sa jeep. Yung hawak niya yung isang Biblia niya. Dahil gusto niya makarating na maaga rito, traffic. Lahat, alam niyo naman yung bayan, di ba? Kapag overload, traffic, walang jeep. Kaya pipilitin niyang makasakay. Ipin niya sa kamay niya yung Bible, isa, kasasabit siya sa jeep. Tama! Umuulan pa yun, bumabagyo pa yun. Tapos pupunta dito sa church, ilan lang yung miyembro, si Nanay Lina, si Nanay Lucy, si Michael. Tapos si Michael yun, asawa ko, si Nero, baby pa siya noon. Tapos ako, hindi pa ako mati noon, bihira.
minsan oo, minsan hindi, simba, uwi. Bagamat sa puso ko yung gawain, simba, uwi. Pero ewan ko kung bakit ko nasaksihan sa aking mga mata yung mga ganun, pinapakita sa akin ng Diyos yung mga sakripisyo nila. Kahit hindi ako seryoso pa nun, hindi ko alam, pero yung pala ang dahilan, dito din pala ako tatawagin ng Diyos. Amen? Pero ibig ko lang sabihin, isipin natin sila sabi nito, alalahanin ninyo yung dating namumuno sa inyo. Sila yung mga nakasabit sa gym, may ipit na Biblia sa kanan, nakahawak yung kali, kung malaglag yun. Umuulan pa naman, madulas, bumabagyo, walang pamasahe. Pagdating dito sa church, ilan lang yung membro, walang offering. Ang pinakamalak, kadalasan binibigay ng mga miyembro. Magkano? 20, sikat si 20 pesos, si Kulay Orange. Napakalaking bagay na sa atin nun. Tama? Hindi pera ang church, pero binabanggit ko lang yung pera. Kadalasan, napakalaking issue na sa atin ng 20 at yun lang yung talagang kaya natin ibigay. Pero yung totoong mga binibigay ng Diyos sa atin, napakalaki, libo-libo. Tama? Ako makapanigarilyo ng araw, 2 kaha, inaubos ko eh. Magkano isang kaha? Nung panahon na yun, nung maliit pa si Miron, 150. O magkano yung isang kaha, 20 laman nun. O di magkano isang kaha, 15 pesos. O 2 kaha, 30. Mas malaki pa yung 30 sa 20. Tama ba? Mas malaki pa yung sigarilyo ko kaysa yung binibigay ko. Pero hindi naman ako gano'n nung panahon na may trabaho naman ako. Nagbibigay ako 100. Pero, nilalagtad ko pa yun. 100, yung laki eh. Makita ako yung 100. Parang, ang laki na para sa akin ng 100. Ibibigay ko, tama? Oo. Para makita nila, ay, ang laki ng bigay ni Brother Ronnie ah. 50. Ayan, o. Di ba? Pero, ano yun? Wala sa katiting ng binibigay sa akin ng Diyos, pero hindi ko napapahalagahan. Amen? Dapat binibigay natin buong buhay, buong puso, buong kaluluwa sa Panginoon. At hindi kayang sukatin ng pera yon. Amen? Alalahanin niyo yung dating namumuno sa inyo. Yung dating namumuno sa akin, nakagisnan ko sa church, ganon, sabi, isa pa namumuno sa amin na naabutan ko, may pamilya siya. Pero gabi-gabi, lagi siyang nandito para i-meeting kami. Brother Ronnie, punta tayo sa church, mag-pray tayo. Naninigarilyo pa din ako nung panahon na yun. Pero hindi ko alam kung bakit tuwing pupunta siya, sama pa rin ako. Gusto ko pa rin. Kahit alam ko hindi ako karapat-dapat, sama pa rin ako sa kanya. Gusto pala pakita ng Diyos sa akin sila kung paano sila naglilingkod sa Diyos. May pamilya siya, may pangangailangan yung pamilya niya, may nag-aaral. Asawa niya nga, pasok na lang sa kamag-anak nila para mamamuhan sa sarili na kamag-anak para mabuhay yung pamilya nila at makapagpatuloy din ng ministry. Tapos siya nagme-ministry dito. Yung pangangailangan nila, hindi biro, may nag-aaral eh. Pero magkano pamasahe magmula sa sa C3 hanggang dito, magkano pamasahe niyan? Ngayon, kung kukumute ka, 200 din, halos gagastos ka, makakain ka pa. Tama? O, may iba pa siya sakripisyo siya, gabi-gabi, nandito siya, magpe-pray, magbibisita sa mga member, mga kabataan, kakamustahin niya. Talaga nagsakripisyo sila at nagbuwis ng kanilang mga oras, pera at panahon para sa paglilingkod. Kaya sinasabi dito para maisip natin yun at matularan natin sa ating mga buhay. Ano yung ginagawa natin ngayon? Ginagaya ba natin sila? O nawala lang tayong pagpapahalaga sa mga ginawa nila sa atin? Kaya tandaan natin yun. Marami mga taong sakripisyo para sa atin, kinakalimutan yung sarili ng buhay para sundin yung kalooban ng Diyos. Kasi mahal tayo ng Diyos. Isipin nyo yun, kagaya ng Hebreo 12, yun yung buhay na binigay sa kanila ng Diyos para sa'yo. Okay? Yun yung buhay na binigay sa mga nauna sa akin ng Diyos para sa akin. Para makita ko yun. Kasi para sa akin yun dahil mahal ako ng Diyos. Yun yung nakita ko. Yung mga nauna sa akin na gustong maalala, yung mga nauna sa aking mga lingkod na naabutan ko, yun yung mga buhay nila. Sumabit sila ng jeep na halos malaglag sila. Bakit? Inutos ng Diyos sa kanya yung para turuan ako. Tama! Turuan yung bawat tao na sa iglesia, na sa church na yun, kahit ilang piraso lang yun.
Magsakripisyo sila para sa iyo na nakikinig. Tama? Hindi para sa kanila yun. Pribilehiyo lang nila yun para sa Diyos. Kung baka sa anong pagkakataon na nila yun para gawin para sa Diyos naman. Tama? Nagtitake nyo pa sila sa Diyos, Lord, salamat, sumasabit ako kasi pupunta ako doon, pinaglilingkuran kita. Yun ang isip nila. At hindi sila nag-iisip ng kung ano-ano. Tama? Pero ginagamit lang sila ng Diyos para sa akin. Tama, para matuto ako at ngayon natuto ako. Kaya utang na loob ko sa kanila yun. Yung kaligtasan meron ako. Marami akong mga nasaksiyang mga lingkod ng Diyos. Maliit pa ako, dami ko nasaksiyang mga lingkod ng Diyos na naghirap para sa akin, sa atin. Kapatid ko kagawad, walang tigil nagpapaalala sa akin. Ginamit lang siya ng Diyos para sa akin. Tama! Ganon din sa atin ngayon, isipin natin palagi yun. Na lahat ng pagkakataong gumagawa ang paraan ng Diyos para sa iyo. Kaya huwag mong sarilinin ang lahat. Huwag mong angkinin ang mga bagay na meron ka. Hilihin tulog ng Diyos ang lahat. Mahal ka niya. Kaya yung pagmamahal mo, huwag mong ipunta sa sarili mo yan, sa Diyos mo. Ibigay yung pag-ibig mo kasi siya ang nagmamalasakit ng totoo sa atin. Amen? At tandaan natin yan. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo. Ang nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay. Pero tingnan nyo yung buhay nila. Tinalikuran na kagaya ni Peter, Panginoon, binigay na namin ang lahat, tinalikuran na namin ang lahat. Sila ganun din. Kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Bakit nila ginagawa yun? Dahil pananampalataya ni Lord, thank you. Kasi meron akong pagkakataong paglingkuran ka, buti na lang meron Brother Ronnie doon. Buti na lang may Nanay Lucy doon, may Nanay Lina roon. Kung wala sila, wala akong pagkakataon para paglingkuran kita, Panginoon. Naisip niyo ba yun? Naisip ba natin yun? Kaya pagpasalamat natin, meron tayong kapwa. Kaya ang utos dito, kung paano tayo malulugod ng Diyos sa atin, kung mahalin natin kapwa natin. May pagkakataon tayo paglingkuran ng Diyos. Para kagaya ng sinasabi ko ngayon, meron din silang masasabi. Pagdating ng time na sila naman ang nangangaral. Tama? Meron din silang may isasabi sa atin, ay salamat sa buhay ni Brother Joshua, ni Brother Aldrin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakakilala sa Diyos. Amen? At yun ay karangalan natin sa Diyos. Tama? Isipin natin maigi, maging malawak ang ating isip. Yan ha. Yan. At tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Si Jesus Kristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Tandaan natin, hindi nagbabago si Jesus Christ. Alam niya ang lahat ng mga bagay na yan. Kaya huwag tayong magduda. Lahat ng ating ginagawa, alam niya yan. At hindi, yung katapatan niya, hindi yan mangungupas. It is finished na ganun po. Ano yung sinabi niya? Lahat ng bagay na gagawin natin may karampatang pangako yan. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. Okay? Huwag kayong patangay sa mga sari-sari. Huwag kayong makinig sa kahit na ano pang hindi utos ng Diyos. Okay? Sa banal na kasulatan lang, sa salita ng Diyos lang tayo maniniwala. Lalo na sa mga sinasabi ng taong walang paniniwala sa Diyos. Okay? Huwag na tayong maniwala ron. Ay, ganito, ganun. Ay, ganito. Lalo na yung mga nagbibigay ibsa ng ating mga laman. Huwag tayo maniniwala doon. Dinadayo na tayo ng kaaway. Ay, ito yung mabuti. Ngayon, dahil sumakto sa buhay mo, maniniwala ka muna. Okay lang to kasi dito na lang ako kasi sa kanila, bawal eh. Dito, pwede naman. Dito na lang ako. Tama? Dito, kahit magtrabaho ako, minsan lang ako magsimba. Pasok lang simbahan, mag-ganon lang ako. Pinatawad na ako ng Diyos eh. Tama? Alabas na naman ako, maninigarilin na lang, mag-iinom na lang, wala namang problema. Pare-pareho naman tayo tumatawag kay Jesus eh. Tama? Ayun yung mga paniniwala natin kasi naiibsan yung laman natin. Nakukonsinti yung pananampalataya ng paniniwala natin. Kaya, kung saan tayo masaya, doon na lang tayo. Wag! Huwag tayo padaya kanino man. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari o kaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag sa ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Hindi lang sa pagkain, sa lahat ng mga
alituntunin ng mundong ito. Sa totoo lang. Kaya sinasabi rito dapat si Jesus Christ. Mapalatag tayo sa kagandaang loob ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus Christ na naging modelo sa lahat ng pagkakataon sumunod sa Diyos. Amen? Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamang pakinabang. Gaya si Jesus Christ, kung ano yung ginawa niya, ganoon lang din ang gawin natin. Huwag na nating dagdagan. Kung ano lang yung pinakita niya, hindi niyo ba tatanggalin yung tupa kapag nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga? Di ba? Kasi sa mga alituntunin ng mundong ito, hindi kang pwede magtrabaho ngayon, araw ng pamamahinga eh. Tama? Pero baka sabi niyo, oh, Pastor, Sunday, araw ng pamamahinga, pwede ba lang magtrabaho? Sabi ni Jesus. Tama? Yung panahon sa kanila, pag araw ng pamamahinga, bawal talaga lahat gumawa. Ang sinasabi lang ni Jesus doon, nagpapanggap kasi sila na bawal yan, bakit ka nagpapagaling? Tama? Eh kayo, hindi ba nyo tatanggalin yung tupa na nahulog sa balon pag araw ng pamamahinga? Eh sa totoo, ginagawa din naman nila yun. Tama? Wala na yung mga paniniwala na pagka hindi daw sila gumagawa pagka araw ng Sabat. Pero kumakain naman sila, nagugas naman sila ng plato. Tama? Dahil lang doon. Tapos ang turing nila sa iba, puro makasalanan, sila lang ang tama. Tama? Hindi ganoon. Kaya isipin natin maigi, si Jesus Christ lang ang modelo natin, si Jesus Christ lang ang ating paniwalaan sa ating buhay na ito. Amen? Kaya sundin lang natin yung mga bagay na sinabi ni Jesus Christ. Jesus Christ lagi nasa templo, bata pa lang siya. Kaya dapat tayo lagi nasa templo din. Okay? Kasi may mga ibang dyan eh, ibang mga papasok sa isip ko kapag binasa mo ito. Amen? Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. Sabi niyo, walang kapakinabangan yan. Kahit may isang gambana at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga ihandog sa gambana na ito. Ang dugo ng mga hayop na dinadala ng pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Gayon din naman namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapan na kanyang tinitiis. Sapagkat ang hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin. At ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Kasi hindi naman literal ang dapat natin talagang pahalagahan. At hindi rin naman sa literal tayo babalik, kundi sa spiritual kung saan itinalaga ng Diyos sa atin. May buhay tayong spiritual. Kaya huwag natin pahalagahan ang lahat ng mga bagay na literal ang ibig sabihin. Kasi masyado tayong abala sa mga bagay na naririto sa mundo eh. Lalo na yung mga problema lang natin sa hinaan na nakikita natin na sa palagay natin kaya natin solusyonan. Huwag natin sarilinin yun. Ibigay natin yun sa Diyos. Tingnan natin si Jesus Christ na kayang gawin ang lahat ng bagay para sa atin. Unahin natin siya sa lahat ng pagkakataon. Kaya pumunta tayo sa Kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapan kanyang tiniis. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin. At ang hinahanap natin ay ang bayang darating, yung buhay na walang hanggan. Kaya lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Kaya lagi tayo mag-alay ng papuri. Yan bilang handog. Alam mo yung the best na papuri, handog sa Diyos? Buhay natin bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Kanya. Papuring magpapayag sa ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Ibig sabihin, papuring nagbibigay ng paghahari sa ating mga buhay. Yung talagang totoo, tinanggap natin sa buhay natin si Jesus bilang Panginoon, Hari at Diyos ng ating mga buhay. At huwag natin kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ay alay na kinalugdan ng Diyos. Ninyo, lagi magkaduktong mabuti. Kasi kung walang kapwa, wala kang magagawa mabuti. Tama ba? Paano may pakikita yung mabuti mo? Kung wala yung kapwa mo, wala ka ng tsansa maging mabuti. Lalo na kung tayo nagkasala, kung wala yung kapwa mo. Pero, ano yung mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti.
Nagagawa natin yung mabuti dahil kalooban ng Diyos sa sinusunod natin. At dahil kalooban ng Diyos, ibig niyang maligtas, iniisip na natin ngayon yung kapwa natin. Tandaan natin, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila yung may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Kukul diyan. Kaya kami, na namumuno, ginagawa namin ito para sa Diyos. Kapag hindi namin ito ginawa, mananagot kami sa Diyos. Kasi ito yung tungkulin namin. Kaya nga sinabi ko kanina, yung mga nauna sa akin, Lord, salamat po. Dahil may kapwa kami doon. Nandun si Brother Ronnie, si Sister Nora, si Nanay Lina, si Nanay Lucy, si Michael, na bata. Yung baby pa nun si Michael, bata pa eh. Siguro si laki ni Austin, kasi hindi matanda na. Malaki na siya. May isip natin. Kaya lang ngayon, wala sila ngayon dito. Si Nanay Lucy, wala na. Kinuha na ng Diyos. Si nanay ko, kinuha na rin ng Diyos. Si Nanay Lina na lang ang naririto. Naabutan niya. Nanay Betty, wala na rin. Si Nanay Lina na lang talaga natira. Mapalad si Nanay Lina. Naabutan niya pa yung ngayon dito mga lingkod ng Diyos. Amen. Kasi wala pa siya nagbibis pa. Kaya hindi na. Kaya yan. Salamat sa Panginoon. Yan. Sila yun. Tapos yung isa naman, tinalikuran niya yung sarili niyang pamilya. Hindi naman tinalikuran, kundi tinitiis niya. Dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kasi pangangailangan sila, pwede niya namang magtrabaho na lang siya. At tupagin na lang yung kanyang pamilya, yung pamasahan niya, ipunin niya, pantuition ng mga anak niya. Pero dahil sipag niya, bahay-bahay, pagpunta niya rito, dadaan agad sa bahay namin. Kung saan malapit yung dadaanan niya na yun. Tara Ronnie, magpe-pray tayo sa church. Pastor, susunod na lang po ako. Hindi, hintayin na kita. O, di ba? Hindi, Pastor, susunod na lang. Matagal pa bila. Hindi, hintayin na kita. Eh, ako naman, nahiya ako. Pastor talaga, bibilisan ko na. Kahit hindi na ako magkaalang nakapaglinis. Sama kasi ayokong maabala siya. Ganun pinagalang ang malingkod ng Diyos eh. Kaya lang, wala lang talaga akong financial talaga na kaya kong karguhin yung pangailangan talaga nila. Hindi hinihintulad pa sa akin ng Diyos yun na sa financial. Pero pagdating sila yung nagtawag talaga sa mga lingkod ng Diyos, hindi ko rin lubos maisip bakit talaga yung puso ko talaga pagdating sa gawain ng Panginoon talaga maluwag. Kaya yun, ito na pala kung bakit gano'n. Gusto din pala akong tawagin ng Diyos. Kaya tayo rin naman, huwag natin isarado yung puso natin sa mga lingkod ng Diyos. Tandaan natin, sumunod tayo at pasakop sa kanila. Kasi may plano ang Diyos. Kaya sila nandiyan. Kaya kami naririto. May plano ang Diyos sa buhay niyo. Para turuan at malaman ninyo yung mga bagay na dapat ninyong gawin. Ako naman ganun din. Para malaman ko yung mga bagay na dapat kong maunawaan, matuklasan ko yung mga hindi ko pa natutuklasan, at magawa ko yung mga bagay na dapat kong gawin na ngayon nagagawa ko na. Kasi nakita ko na sa buhay nila yun. At nakita ko na yung sakripisyo at pananampalataya nila. Tinutularan ko lang sila. At kung kaya pang i-upgrade yung pananampalataya meron ako, hinihiling ko pa sa Diyos. At sa tutusin nga, hindi ko nga masuklian yung pananampalataya yung binigay nila noon eh. Na matindi talaga, hindi ko kaya gawin na ngayon, hinihiling ko sa Diyos. Na walang tigil. Kaya yun, ipanalangin ninyo kami. Kaya ipanalangin natin yung mga lingkod ng Diyos. Huwag tayo magtanim ng mga masama ng loob sa kanila negatibong bagay. Bagkus ipanalangin natin kasi sinusunod lang nila yung tungkulin na inuutos sa kanila ng Diyos. Kung nasasaktan tayo sa lahat ng pangaral, hindi sila yun. Ako grabe sakit na nararamdaman ko sa puso ko pag pinakikinggan ko sila. Hindi naman nila kalbusang kilala. Pagka nakayuko na lang ako, lumuluha na lang ako. Nakikipag-usap ako sa Diyos, Lord, salamat. Dahil sa taon ko, sa atin kay Pastor, nangungusap ka sa buhay ko, Lord, patawarin mo kung nagkasala ako. Tanggap ko lahat yun. Lord, sorry po. Hindi tayo dapat maghinanakit sa kanila. Kasi hindi sila nagsasalita. Yung banal na espiritu na nasa kanila. Kaya huwag tayo magtampo sa kanila kasi wala naman silang binabasa eh. Kagaya ko ngayon. Ano ba yung binabasa ko? Bible. Ako nagsabi noon, pinaliliwanag ko lang ng mas mababaw na hindi lalagpas sa sinasabi ng Bible. Tama mo ba? Ganon din yung mga sa akin, Lord, ano ba tao na to? Ganon. Hindi ako ganon. Kala mo naman, napakatuwid nitong tao na to. Kala mo, walang kapintasan, perfect ka ba? Hindi ko ginagalan yung lingkod ng Diyos. Kasi alam ko, Diyos ang nangungusap doon. Hindi ko alam kung bakit yun, pero dahil pala, gusto akong turuan ng Diyos para sa buhay nila. Kaya pinahalagahan ko din sila, pinakinggan, wala akong kayamanan na pwedeng i-offer sa kanila. Inalay ko na lang yung buhay ko sa Diyos para masunod ko sila.
Kasi kung hindi ko aalay ang buhay ko sa Diyos, hindi ko rin sila masusunod. Hindi ko sila kayang sundin kasi kung pairalin ko yung sarili ko, magagalit na lang ako sa kanila, magtatampo ako. Hindi na ako aatin pag linggo. Hindi na ako magmamalasakit. Nakita ko kasi nung panahon, nasaksihan ko, yung mga nanay nagpapakanta. Mayroong Manila paper na kasabit dito. Palakpak lang, walang gitara. Walk, 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 walk in the line. Walang kasigla-sigla. Nalungkot ako, hindi kagaya nung panahon nung sa bahay namin, may banda eh. May gitarista, may electric guitar, may amplifier, may karaoke pa nun eh. Hindi pa uso mga ganitong amplifier, karaoke. May drum set, kapag kami anniversary, nakakahiram sila ng drum set. May banda. Pero nung naabutan ko na, ilang piraso lang sila, si Nanay Lina, si nanay ko, tapos wala pa si Nanay Betty nun eh. Si Nanay Lucy, tatlo lang silang nanay, si Michael, apat, si Nora, si Ninor, si Niron, pang-anim. Tapos minsan nandun ako, pang-pito ako. Tapos si Pastor, minsan yung asawa ni Pastor, walo lang kami. Wala pa si Ninor, no? Wala pa si Ninor, si Niron. Walo kami kasama si Niron, wala pang malay si Niron. Tapos hindi lahat yung may trabaho. Matatanda na yun eh. Offering. Isipin niyo offering. Baka 10, baka 5, 20, 100. Eh yung patakaran pa nun, hati. Okay, tita 50. Ang pamasahe sa release. Kasi wala pa naman, literal na kaayusan. Kaya temporary yung financial ng church para kahit paano makasurvive yung makatugon sa pangailangan ng pastor, rinahati yung offering. Eh hindi naman malaki eh. Kaya ba natin sasabihin pera-pera lang ang pagiging born again Christian? Tama, hindi lahat generous. Maraming tao na kakilala sa Panginoon, hindi lahat generous yan. Pagdating sa pera, ipit yan. Ayun ang problema. Maraming taong kilala ang Diyos. Nasabing mahal nila ang Diyos, minsan, okay naman yung buhay pero hindi naman makapagbigay ng tama. Tama. Pero yung time na inabot ako, talagang walang-wala. Wala namang mga trabaho yung matatanda. Senior na nga. At kung meron mo, may hirap yung mga tao dito. Ako nga lang may trabaho nun, contraction. O kaya, minsan bibigay ako sa kikita ko. Ano to, over nila. Minsan bibigyan ko 50, medyo malaki-laki na 50 nun. 100. Medyo may pera-pera, 200. Kahit paano makatulong man lang sa pangangailangan ng lingkod ng Diyos, pamasahe ng mga ginagamit ng Diyos. Tama? Isipin natin yun. Kaya ibig sabihin lang din, magkaroon tayong kamalayan sa ating iglesia, sa ating kapwa, sa mga lingkod ng Diyos. Sa akin, sa buhay natin ngayon dito sa church, isipin niyo yun. Ano yung mga binabayaran natin sa church? Tubig. Ngayon, may aircon na tayo. Kaya na bang babayad pa tayo ng mga 200 yan sa kuryente? Hindi. Libo yan. Siguro mababa na. Sabihin mo na lang, 900. Laki nun sa tubig. 300. 20. Tama ba? 29. 329. Kano na yun? 1,000 na mahigit. Isipin nyo, ilan tayo ngayon? Kung magbibigay kayo ng 20, kwentahin nyo yun. 4 na linggo meron sa isang buwan. Ayun tayo, lumbawa lang. Alam mo, 10. Sabi mo na 10. O, 20 na kayo katao sa 20. Magkano yun? 20 times 20. 400. Oh. 4 na linggo sa isang buwan. 4, 8, 12, 1, 6. Eh, may kapi ka pa dyan. May family day, may komunyon. Tawa! Bibili ka pa tinapay, tang. Kasi hindi dapat nga. Red wine eh. Kung totoo yun, dapat yung mga katas ng ubas. Diba? Ngayon ba nila ko muna, mga totoong katas dapat yun eh. Tsaka totoong tinapay na walang libadura. Walang pampaalsa. Dapat magluluto tayo ng trigo na walang halong pampaalsa. O kaya ba ng financial natin yun? Hindi. Eh kung may meeting, may merienda pa yan, tapos may mga bisita, siyempre hindi mo naman pwedeng pakainin nyo ng hindi soft drinks, bibili ka pa niyan. Di ba? Tama? Tasty, may palaman. Mga gano'n, palawagin natin yung isip natin. Hindi kaya. Kaya tayo,
ang gagamitin ng Diyos para diyan. Kaya yung naisip ko yung mga sakripisyo ng mga nauna sa akin, Lord, grabe po ang kabutihan mo sa buhay ko. Naisip ko ako, Lord, grabe ang kabutihan mo sa buhay ko. Tiniis nila yun. Bakit? Para sa akin. Pinadala mo sila para sa akin. Tandaan yan. Pinaririnig ng Diyos yung salita niya sa inyo para sa inyo. Amen? Sa buhay ko, inisip ko, para sa akin. Pinarinig mo yan, gumamit ka ng tao, nagsasakripisyo, para sa akin, Lord, thank you po. Kaya isipin, yung tao na yun, karapat-dapat, kung igalangin sa iyo, Lord, pagpalain mo hindi yung tao na yun, na patuloy mong ginagamit para sa mas marami pang mga tao na nais mong maligtas na minamahal mo. I-bless mo siya. Yun yung pinaka-effort natin. Ipanalangin sila at kung kaya din natin sila tulungan literal, huwag kayo mangintayang. Grabe pag-ibig na binigay sa atin ni Jesus. Okay? Yung sinakripisyo nila sa iyo, higit sa ibibigay mo yun. Tinalikuran niya yung mga anak niya, tinitiis niya, baka walang baon yung anak nun. Baka hindi pa nga kumakain sa bahay nila, yung wala pa silang pananghalian. Baka wala pa ulam yun. Pero iniwanan niya kasi tungkulin niyang puntahan kayo para turuan ang salita ng Diyos. Amen? Kaya isipin natin yung kabutihan. Pagmamahal sa kapwa. Kaya purihin natin ang Diyos. Palapangan natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Kasi pinapakita ng Diyos yung kabutihan niya sa atin, gumagamit ang mga tao para sa atin. Yun sa lahat, inihiling kong ipanalangin ninyo ako'y makabalik agad sa inyo. Kaya idalangin natin yung mga lingkod ng Diyos na ginagamit sa atin. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol na mamatupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Mga kapatid, hinihiling ko pakinggan ninyong mabuti ang mga sinasabi ko, sapagkat maikli lamang naman ang sulat nito. Nais ko rin malaman ninyo na nakalaya na ang ating kapatid na si Timoteo, at siya, nagkwento na lang ito ng sumulat. At kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng kapatid, kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Naway sumayin ninyong lahat ang pagpapala ng Diyos. Yan, yun yung sabi ng sumulat nito. Dito ko lang sumulat nito, maaari si Pablo. Pero ano pa man, hindi tiyak. Kasi hindi talaga napatunayan talagang si Pablo ang sumulat ito. Pero base sa mga pagsulat, sa pag-aaral, maaaring ang si Pablo ang sumulat nito. Ay, lobat na yung yung lalagyanan. Ang ano? Yeah, pata mo na lang yan. Amen. Amen. Yan. Diba? Mabis mo lobat yung isa na yun eh. Salamat sa Panginoon. Yan. Naway sumayin yung lahat ng pagpapala ng Diyos. Kaya tandaan natin yan, lahat ng ating narinig, paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Ang dapat natin ginagawa upang tayo kaluguran, magmahalan tayo bilang magkakapatid kay Kristo. At palaging bukas ang ating mga puso, ating buhay sa iba, sa ating kapwa. Yun yung bagay na nakalulugod sa Diyos. Alalahanin natin lahat ng tao, huwag tayong mamimili. Huwag tayong mamili ng mga taong share natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong mamimili ng mga taong papansinin lang natin, tatanggapin natin. Kasi sabi rito, yung iba nga nakapagpatuloy ng anghel eh. Baka mamaya tinanggihan natin ang anghel pala yun na pinadala ng Diyos at imbis na maligtas tayo, mapahamak tayo. Amen? Kaya huwag tayo magtatangi, maging bukas ang lahat ng bagay para sa atin sa iba. Kaya nga ang pagmamahal sa Diyos, sa totoo lang, pag-ibig yan sa kapwa. Kasi wala namang ibang nais ang Diyos, ikaliligaya ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas. At nawa, maintindihan natin yun. Kaya dapat yung buhay natin, gamitin natin, iniibig natin yung kapwa natin. Paglilingkuran natin sila. Huwag yung tayo, paglilingkuran nila, huwag yung gusto natin yung tayo, yung hari. Matuto tayo maglingkod kagaya ni Jesus Christ na Diyos na nagkatawang tao na nabuhay na parang alipin. Huwag natin angkinin yung mga bagay
na pag-aari ng Diyos, lalo na yung paghahari. Wag. Yung dapat sundin, wag tayo. Ang Diyos lang. Okay? Doon sa ganung paraan, tayo kalulugan ng Diyos, basta sa ating puso, punong-puno ng pagmamahal sa Diyos, at siyempre, ipakita natin yan sa ating kapwa para malubog ang Diyos sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. At yun, wala pa yung oras natin, wala pa yung iba. May tanong ba kayo? Gusto nyo ba magtanong? Sa umagang ito, baka gusto nyo magtanong ng mga bagay na gusto nyo pang malaman. Okay? At pwede natin sagutin nyo. Meron ba kayong hindi naintindihan? Meron ba kayong gustong malaman? Kaya tandaan natin yan. Isipin natin yan lagi, yung mga lingkod na nauun. Yung mga nagtuturo sa atin, halimbawa sa ibang mga church na pabisita kayo. Huwag lang pumunta kayo sa ibang church na nagpuri lang kayo, pinakita nyo lang magaling kayo kumanta, magaling kayo tumugtog. Tapos dahil lang sa kaibigan nyo nag-invite sa inyo, pakinggan nyo yung gustong iparinig sa inyo ng Diyos sa pamagitan ng mga lingkod niyang nangangaral. Huwag tayong pupunta sa church na wala tayong natututunan. Kaya tayo pumunta sa church dahil gusto ng Diyos na meron tayong matutunan sa kanyang mga salita at magamit. Pahalagahan natin ang church na ibinibigay ng Diyos sa atin. Okay? Pero huwag din naman natin ipagpapalit din yung church na kinabibilakan mo. Amen. Yung pinaka pagkakataon mo para makapaglingkod sa Diyos kasi dito ka tinawag ng Diyos eh. Tama po ba? Kasi supportahan natin yung sarili din natin church. Kasi pamilya natin yun eh. Okay? Pero okay naman yung mga church sa iba. Kasi lahat naman yung kapatiran natin. Pero meron tayo talagang sarili nating kawan. Okay? Suporta tayo doon para umusad yung church natin. Halimbawa dito, suportahan natin lahat ng palatuntunan ng church na ito. Yung mga ng pamunuan dito, suportahan natin yun, maging agresibo tayo doon, maging maagap tayo, lalo sa magawa ng Panginoon. O yung kapag may narinig tayo sa iba, punta ka naman doon. Ay, doon, meron doon, punta ka naman doon. O ganoon, masama yun, mamaya, alam ng Diyos yun. Kaya maging totoo tayo. Kung totoo tayo ang lilingkod sa Diyos, papahalagahan natin yung lugar at templo ng Diyos na ibinigay para sa atin para makapagsimula tayo maglingkod sa Kanya. At magpasalamat tayo sa lahat ng mga ginagamit niya doon at hanggat maaari, igalang natin sila, sundin sa lahat ng pagkakataon, makiparticipate. Salamat kasi nandiyan sila, may pagkakataon tayo maglingkod sa Diyos. Kaya yun, maging masaya tayo sa buhay natin ngayon, lalo na ngayon nakilala natin ang ating Panginoong Hesus. Makontento na tayo din, huwag na tayo maghangad pa ng iba. Parang ganun lang yan eh, kanina. Yan, huwag kayong magmukhang pera. Hindi lang din yan sa pera pinag-uusapan, sa lahat ng bagay yan. Huwag na tayo maghangad ng kung ano-ano. Masihan na tayo kung ano yung binigay ng Diyos, pagyamanin natin yun, ang sama-sama, tulong-tulong, nagkakaisa, ng may pagmamahalan. Para higit sa lahat, marami tayong mga taong mahikayat na maniwala at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil natin yan, tungkulin natin yun, at gawin natin yun hanggang nabubuhay pa, lalo na ngayon, 2025, bagong taon. Kaya bagong taon, bagong buhay. Sabi nga nila, bagong taon, bagong buhay, kaya lang dapat totoong bagong buhay na tayo. New Year's resolution natin. Yan, dapat hihiling natin sa Diyos na magawa natin. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. At kung wala ng tanong, ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Purihin ka sa iyong banal at buhay na salita na binigay sa amin. At nawa, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, lagi namin itong maisip, maalala sa aming mga buhay, sa aming puso. Nawa, ito'y tumalim. Kailanman di na mawala, Panginoon, at magawa namin ito hanggat kami naghihintay sa muling pagbabalik upang kami maging kalugod sa iyo. Purihin ka sa iyo namin binabalik ang ating papuri, pasasalamat pagsamba sa pangalan po na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Tayo mag-share na, tayo magsisimula na magpuri sa ating Panginoong Jesus. Ilang, may pindot na yan, Brother Joshua.